Maraming nag-request ng laban na ito, Wei Yi versus Shankland. Matindi raw po yung mga tirang binigay. Samahan nyo kong pag-aralan. Dito pa rin tayo sa Prague International Chess Festival. White dito si Shankland nag-D4. Knight F6 si Wei Yi, C4, E6, Knight C3. Pinasok ang tinatawag na Nimzo Indian defense. Nag-G3. Ayan, medyo nanibago ko sa G3 ni Shankland. Dito kasi mga natural na tinitira, Knight F3, develop, Queen C2, E3. Pero itong G3, gusto magpiangketo, kinaslingan lang. Bishop G2, yan na, nakapiangketo bishop na. D5. Parang kahawig siya ng Catalan eh. Oh. At kinapture lang ni Wei yung C4. Pero natural naman yan kasi gambit naman talaga sa puti. Kinaslingan lang. At nag-Knight C6, A3, kinapture, capture, at nag-Knight A5. Ayan. Dito po ay mayroong maagang challenge kagad na gustong iparamdam si Wei. Kumbaga, okay. Challenge ng White, papaano mo babawiin ng pawn? Parang ganun ang nasa isip ni Wei. O, paano nga babawiin yan? Sinuportahan kagad ng maaga. Bishop G5 pin at nag-C5. Ayun ang isa pa sa purpose ng Knight A5. Hindi lang para depensahan, kundi ma-release yung C-pawn na ipit sa C7. Sini-C5 talaga yan eh. At nag-E4 lang. Maintain lang at to build strong, solid center. At sa usapan pong novelty, ay yun, itong C5 ang novelty na, no? Sa mga nagtatanong, H6 at C6 na ang mga na-try dito sa ganitong posisyon. Bagong-bago ang C5 ni Wei Yi. Okay, balik tayo E4. Ayan, dito po mga kamatyas, baka mapatanong kayo. Atras ko lang ulit. Coach, ba't hindi kinapture yung pawn C5? Eh, libre yan. Ito kasi gagawin, makikipag queen to queen, rook f takes d1, tapos magda knight b3, aatakihin ng tore, at halimbawa mag rook b1, magda knight e4. Tingnan nyo po yung mga paparating na napakalakas na atake. May pressure sa pawn, c5, c3, may pressure sa bishop, ayan, at maraming laman sa madaling sabi ang black. Kaya dito ay in-e4 na lang dito ni Shankland at nag-h6. Ginudmuban para talagang maobliga na ang bishop. Ha? Bishop h4? Yun lang. Ine-expect ko dito, capture na yun eh. Kasi persado na eh. Sabay queen takes. Grabe. Nag-bishop h4 lang at tinetempt lang ang black na magpakulong. Pinapakulong lang yung bishop oh. Pero in-e5 dito ni Wei Yi, yun lang, mas kumarga ng mas malalim. In-e5 lang, lalim ah. Teka muna, bago natin pasukin itong mga nakabitin-bitin na mga pawns na yan. What if mag-G5? Ano ba plano? Kakapturein. Oo nga, tama ang realization dito ni Shankland. Lalo na yung knight, hindi pa rin naman makakaalis. Sugswang, may E5 na paparating, may Queen F3, etc. Kitang-kita po, winning kagad ang white. Napakaganda pala ng ideya na in-apply niya na Bishop H4. Pero, malupay itong kumounter si Wei Yi. Tira po ng computer engine Stockfish ang E5. Accurate talaga. At kinapture na yung knight. Takes. And the Queen A4, tiniret muna ang knight. Yan ang nagpasama ng timpla ng position dito ni Shankland mga kamatyas. Dapat daw ang tira ay capture sa E5. Tapos magku-Queen E7, Queen D6 para kung ka-capture medyo mari-repair ang pawn structure na kahit papaano kasi double pawn yan eh. O tapos magku-Queen E8 and Rook AD1. Ayan, and Knight B3 para suportahan ang nakahang na pawn C5. Okay, so equal ang evaluation dito. Yan lang sana. Pero, nag-Queen A4, naghangad na atakihin ng knight pero meron palang pasok Knight B3. At dito, nakipagsabayan na ng balagbag dito si Shankland. Bakit? Teka muna, iwas muna natin ang tore. Halimbawa, gumanon. Ito po daw ang mangyayari. May capture dyan. Tapos may Queen takes C4. Pwersado Bishop E6 para may depensa yung knight. Magku-Queen to B5. And Rook A C8.
malalim pa rin po. Malalim pa rin. Hindi pa rin biro. Pag kinapture kasi ito capture, tipong may bishop c4 pala, no? Queen b4, tapos a5, ay hahabulin. Pag kinapture doon sa f1 ka-capture, at pag kumapture dyan, may d takes c3. So, 2 minor pieces sa isang tore, pero with very strong, almost very dangerous, unstoppable pass po na yata yan. Diretso na, oh. Okay, samantalang bad bishop. Yan. So, yan ang kalagayan, yan ang kondisyon kung bakit napilitan si Shankland na isa palaran na yung tore niya sa A1. Pero, mga kamatsas, grabe kalalim ni Weyi. Nag-bishop E6 lang. Grabe, oh. Bakit? Pag kinapture naman ito, mag-rook takes A1. Kumbaga parang malalagay sa alanganin yung pawn C4. Pero still, advantage na rin, winning na rin ang black dito, mga kamatsas. O balik tayo sa tinirang bishop e6 muna at nag-rook. Ayun, umiwas na. Sinuportahan ng pawn d4. Pero another precise move by Weyi, kinapture lang ang d4 and the knight takes c4. Okay, so medyo meron ng kargahan ng kakaibang sequence ng palitan ng tira. So knight takes c4, so disconnected ang depensa sa knight. Kakapturing talaga yan. Nag-b5, ayan mga kamatsas. Sorry, umuga po yung mic ko. Napariak ako. Nag-b5. Ha? Malupites. Pag kinapture to, may capture dyan, ano? O, kaya po b5 ang kinapture, pero may rook a, b8 na, may tempo na. Nako, pumasok sa territory. Pasok sa nature play ni Weyi si Shankland. Dapat kino-close niya hanggat maaari, wag munang makipagsabayan. Malakas talaga si Weyi sa open game. Kumapture sa c3, ayan, no? So dito po, itong realization na to, siguro late lang nakita ni Shankland, lamang ng isang pyesa ang puti, pero tingnan nyo naman gano'ng ka-powerful ang C-pass pawn at nag-E5. Ayan, para kahit paano maka-atake. And the Queen E7, Knight D6. Okay, kung mag-C2, parang Rook C1 lang, no? Pero nag-C2 pa rin. And the Rook DE1, iwas. At kung magpo-promote yan, talagang ready ng ibigay yan. Pero dito mga kamatsas, paki-guess nyo, brilliant move naman this time. Ano kaya yung binitawang napakabigat na tira? Super precise tira ng computer ang ginawa ni Weyi. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe ang tinira. Rook FC8. Brilliant move. Sacrifice. Grabe kalalim. Hanip na nakita yan. Takes. Siyempre, babarhan yan. Magsi-C1 queen eh. Knight takes C1. Rook takes C1. Pero ito po ang talagang napakalayo na nakita ni Weyi. Super precise. Queen D8. With the idea to play Queen D1. At dito po ay... So, hindi pwede mag-rook takes, no? May Queen D1. Queen B5. Tumira pa. Kala ko nag-resign na. Queen D1 check. Harang. At ang huling tira, Rook D8 mga kamatsas. Grabe katindi. Malupites. Resign po dito si Shankland. Bakit? Kasi ang kasunod na ay kakapture na sa Tore, takes, and then Rook D1. So, for example, bigay na po ako ng example, no? Pag nag-H4 dito, siyempre, unang-una, di pwedeng capturein yan. Lugi ang puti, no? So, H4 muna. Ito na po ang gagawin. May capture na sa Tore, sacrifice, capture, and may baba, Tore, check. Kuha na. Pag kinapture, capture. Talo na rin. Okay, kaya nasugsuang, pag Rook D8, nasugsuang si Shankland, napilitang mag-resign. Wow! Grabe, no? At ongoing po ngayon ang round number 6. Ayan, at so far po, tingnan natin, review ko sa inyo ang kanilang standing. Okay, si Chitambaram ang nangunguna with 4 points. So, sa bagay, ongoing pa naman yung round number 6. So, marami pa mangyayari dyan. Pragnananda, second place. Okay? So, yan po ang abangan natin. Si Vincent Kamer, ayan pa yung mga nakasunod. At mabalita ko rin mga kamatsas, may paparating pong malakas ang tournament, yung Champions Chess League. Champions Showdown, ayan.
Nandun si Wesley So kasali, mga kamatyas. Abangan po natin. Ang first round niya mamaya ay si Levon Aronian. So tatlong format yung paglalabanan nila. May blitz, may rapid, at semi-classical. So 3 games lagi sila bawat round. Yan ang abangan natin, yung matinding laban nila sa Champions Showdown. Okay, at yun po ay face-to-face tournament. So abangan po natin, kaabang-abang yon. Yun nga lang, madaling araw ang start sa atin. Medyo hindi na natin maaabutan pa dahil magpapahinga na tayo. So kinabukasan na lang po ay papasadahan natin para mapanood nyo yung kapanapanabik na pagbabalik uli ni Wesley sa kanyang laban na inaabangan natin. Okay, binago ko na po yung bigkas ko Frog Chess Festival. Hindi pala Prague yun. Frog pala, tapos F pa, parang frog talaga, no? Grabe mga pronunciation na yan. Nosebleed. Kita-kits po mga kamatya sa mga susunod pa nating chess updates.